upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Serve one another. 1 Peter 4, verse 9. 1 Peter 4, verse 9. Mangaglingkuran na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Minister to one another. Serve one another. Mangaglingkuran tayo. Lahat tayo po dito'y servants of the Lord. At sana po tayong lahat dito'y mangaglingkuran. Bagaman tayo minsan ay may mga posisyon, meron tayong mga level ng ating kalagayan, pero sabi nga po, the way to go up is to go down. The way to go up is to go down. One time, ang mga disipulo, tinanong nila ang Panginoon sa Kristo, Panginoon, sino kaya ang pinakadakila sa langit pagdating? Alam niyo, sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang naglingkod, nagpakababa, siya ang dakila pagdating sa kaharian ng langit. Serving one another, mga kapatid. We are here serving. Ang Panginoon sa Kristo, pumunta dito, not to be served, but to serve. Kung ang Panginoong Isus nga, siya ho'y Diyos na. Nung siya'y pumarito, siya'y naglingkod eh. Tayo po'y hindi Diyos. Tayo po'y tao lamang. Tayo rin ho ay dapat maglingkuran. Yung gagawin mo sa iyong kapatid, ariin mo yan na paglilingkod mo sa Panginoon. At hindi ka lugi. Kaya nga walang bulong-bulungan. Without murmuring. Kasi pag nagmurmur ka, wala na, sunog na yon. Yun na yung sinasabi na, yung mga ginawa natin paglilingkod dito, kapag ginawa natin na walang pag-ibig, sunog lahat yun. Kaya nga po, mahalaga yung pag-ibig sa kapatid. Serve one another, brothers and sisters. Ayon sa kakayanang meron tayo, mangaglingkuran tayo. Hindi naman tayo pare-pareho ng paraan ng paglilingkod. Yung paraan ng isa, iba yung paraan ng isa. Pero tiyak ko sa inyo, lahat tayo ay makakapaglingkod. Opo. Serving one another. Paglilingkuran ko tong kapatid ko na ito. Paglilingkuran ko ito. Bilang paglilingkod ko rin sa Panginoon. And then, second to the last, magdamayan sa isa't isa. Diniscuss po ito nung linggo, napakaganda. Naku, sayang mga kapatid. You miss 1/4 of your life. Ang ganda nung amin diniscuss nung linggo ng gabi. It is about sympathy. Pagdamay. Kung kayo po'y nandito, naku, hindi ko na pupuntusin. Are. Kaya lang, kasi nga po may mga hindi nakarating, sana sikapin natin makarating sa hapon. Yung pakikiramay, pagdamay, ay napakahalaga. Pagdamay sa kapatiran. At pagdamay po, hindi lamang, unang-una siyempre sa panahon ng kahirapan, pangangailangan, pero pagdamay din hindi lang sa kalungkutan at luha, kundi pagdamay din sa panahon ng kagalakan. Sabi nga sa Bible, umiyak ka, makiiyak ka sa mga umiiyak, makigalak ka sa mga nagagalak. Lalo na po pag may mga handaan, nag-imbita sa atin, minsan nakakalungkot din, atin kayo, invited kayo as a church, tapos ni isa walang sumipot, nagkatay pa naman, walang dumating. Nakakalungkot din minsan po yung ganon. So, sana yung pagdamay natin, hindi lang sa damayan sa lungkot, isama na rin natin yung damay sa kagalakan. O, naalala ko kami ng mga worker pa dito, worker pa rin naman kami. Nung kami binata't dalaga pa, ay graduationan. Siyempre, pag graduation, halos sabay-sabay, Minsan, Biyernes, 10 ang nag-graduate. Lahat ay may imbitasyon. Naku, paano kaya paghahati-hatiin na rin? Ay sabay-sabay, puro pananghalian. Adi ang ginawa namin sa unay tinapay. Saka 2 kutsarang pansit. Pagkatapos doon, sa pangalawang bahay,
Doon naman kami lalantak ng spaghetti. Oo. Tapos pagdating, mahirap pahindian Baka makatampo. Oo, sabi sa Bible makigalak sa mga nagagalak. Pagdating doon sa kabila, ay medyo busog na ng spaghetti at pansit. Ay di pampahimagas naman, ang babanatan doon. Oo. Di tama-tama naman, pag napadami yung imbitasyon, bago makaikot, nawala na yung umay. O, di pag yung sa susunod na bahay, pwede na uli ang pansit. Gayon. Sabi ko, doon ko naisip yung halaga na pag ganun palang mga handaan, ay ministry din. Ay mamamatay po May impatyo. Oo. Pakilasa ko yung may mamamatay sa kabusugan kaysa sa mamamatay sa nakiramay. Oo. Ay sabi ko, yung ministry pala nga talaga ito. Kaya ako nananawagan mga kapatid. Sa lalong madaling panahon, makiramay ho tayo. Parang awa na ninyo. Hindi, nandiyan naman ang mga worker. Baka ho kami maaga mamatay. May empatyo ho kami. Hindi ho worker lang po. Kasama ho tayo. At mangagsawayan sa isa't isa. Mangagsawayan. Ito medyo masakit to. Ito pinakamahirap Sa lahat yata ng puntos, brother, yan yata ang pinaka-negative. Pero kailangan natin gawin ito. Ang sabi sa Biblia po, sa Mateo 18, nandyan yung pagsasaway. Kung ang isang kapatid ay nagkasala sa iyo, puntahan mo at ipakilala mo sa kanya yung kanyang kasalanan. Ganun po Kasi tao tayo, hindi tayo Diyos. Na lahat ng ating sinasabi ay maganda, lahat ng ating ikinikilos ay tama. Minsan talaga himihirong hindi. Kaya sabi ng Panginoon, o sige anak, ikaw ang maging mata ko para sa kapatid mong yan. Punta ka, ipakilala mo yung kasalanan niya sa iyo at kayo mag-ayos. At kapag siya iyong naiayos, ay nawin mo, na pagtagumpayan mo ang iyong kapatid. Kasama po yan sa pagpapanatili ng pag-ibig. Kasi kung hindi natin sasawayin ng kapatid, at yan ay nahulog sa kasalanan at nagpakalayo-layo, paano pa natin siya maiibig kung siya nagpakalayo-layo na sa Panginoon? At ayaw nang tumanggap sa Panginoon. Kaya kung siya man ay may kasalanan sa atin, ate, kayo naman ay ginagamit ko lang na ilustrasyon. Ano po? Pangalan mo? Okay. Padiwasay, kayo yung malapit din So, kasama rin po yung pagsaway. Saway na mayroong tinatawag na privacy. Privacy, kayo lang dalawa muna. Huwag sa harap ng marami, kundi kayo lamang. At kapag hindi mo nawin, magsama ng isa. Mas maganda ang isasama mo ay yung umari ang ating pastor, o mas mas karapat dapat na isama, wag yung kung sino na nga lamang. Wag yung kalampi. Magsasama ako na aking kalampi at aming pagdadalawahan ka. Hindi. Ang isama natin yung mamamagitan. Yung spiritually matured para makita niya kung ano yung dapat sa dalawa. Yun. Okay, tayo po'y tapos na. Tayo po'y manalangin. Pray po tayo. Banal na Diyos na nasa langit, Panginoon, marami po ang aming mga puntos. Pero sana po, isa man o dalawa, ay una naming masimulan, o kung nasisimulan at nagagawa na ito'y maipagpatuloy. At kami po, Diyos, ay kahabagan ninyo. Tunay na kami po bilang tao, hindi hulikas sa amin ang umibig. Kami po'y madaling madala. Kami po'y madaling manawa. Kami po ay napakadaling magalit o magtanim. Kami po ay merong kalikasan pa rin bilang tao habang kami nandito sa aming lamang ito. Ang aming isip ay madaya. Kami ay mahina. Kaya Panginoon, wala ho kaming may pagmamalaki sa inyo. Kaya nga ho, yung pag-ibig na yan na inyong itinuturo ay napakahalaga. Yan yung pag-ibig na nagtatakip ng maraming kasalanan. Na kahit kami bilang mga tao na inyong iniligtas, na tinipon sa isang iglesia, kami ay immature, kami ay may mga imperfections, but because of this love, agape love, na itinuturo ninyo na aming mai-apply sa aming kapatid, ito ang pupuspos sa aming napakaraming mga pagkukulang.
Kaya sana, Panginoon, kahabagan niyo po kaming lahat. Naway tulungan niyo kami na ang pag-ibig na ito ay patuloy naming maisulong sa biyaya ninyo sa aming mga buhay. At Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, palaguin niyo po ang aming pananampalataya. Ama, patatawarin niyo po kami sa mga panahon o kung sa kasalukuyan man, ay nakakakitaan mo kami ng hindi pag-ibig sa aming puso. Patawarin niyo po kami. At sana, O Diyos, kayo po ang patuloy na malugod sa aming buhay. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ito po'y aming dalangin. Amen.